Paikot na buladas ang gagawin natin dyan. Lahat yan may buladas, paikot. Parang payong na. Paikot na buladas. Dito. Doon, tapos doon sa kabila. Yan, lagyan natin. Hello mga kabokals. Ayan, tumirik si Raptor mga kabokals. Pag ahon ko doon, pag palit ko ng gear, namatay. Ayaw na umandar. Pero sa tingin ko nalunod lang. Nalunod sa gasolina. So ayan, pinapahinga muna namin. Kumakain muna yung dalawa. Ayaw umandar eh. Pero yun nga, tingin ko lunod lang. So dito tayo sa parting Angat pa to. Parting Angat, yan ano na, pa DRT na yan. Pa DRT. Ahonin kasi dito, ito yung sinasabi ko na ano, galit na galit siya dito. Galit na galit siya pa ahon. Biglang release ko. Nalunod yata. Yan, ayaw na umandar. Napahinga ko muna kasi sobrang init ng makina, baka ako nag-overheat din. So yan. Ngayon po ay magtatayo na kami ng chicken coop. So ito yung mga pamoste natin. Ito yung mga binaklas nila doon sa isang kulungan natin na breeding pen. And then bumili ako ng mga bagong bayugi na pamoste para matibay yung poste natin. Ayan. So sana umandar si Raptor. Malayo pa naman yung ano dito, yung mga motor shop. Ganda ng takbo niya kanina. Yun lang sa pag-ahon na talaga. Pag release ko ng tilyador, namatay. Ayan. Yan, 260. Yan yung lapad ng kulungan natin ay yan, 10 feet. Yan, 10 feet ang lapad. Yan yung haba. Yan, hello mga kabokals. Nandito naman tayo sa ating bagong area. At ito, nagtatayo na kami ng ating unang chicken coop para sa mga decal brown natin. Ngayon, ang sukat po nito, yung lapad niya ay 10 feet. Yung haba niya ay 24 feet. And then ito yung ating perimeter. Yung bakod natin, yan. Since na yero po kasi gagamitin natin, inilayo ko siya sa ating bakod. Meron po siyang distance na 270 or mahigit 8 feet ang distansya niya mula sa ating perimeter or sa bakod. Ang reason po nun, para mag-circulate yung hangin and at the same time, yung init po na nanggagaling sa yero pagka tirik ang araw, ay hindi po umabot sa ating kulungan. Ayan. So yung po ang reason niya kaya nilayo natin. So ito nga po, yung mga pagkakamali po na nagawa natin doon sa ating old area is itinatama po natin dito. Ginagawa po nating mas well-organized at mas maayos po. So isa po yun sa hakbangin natin para po maiwasan yung naging problema natin noon na sobrang init po yung loob ng chicken coop natin kasi wala pong nagsisirculate na hangin at yung yero po is masyado nakadikit sa mismong kulungan nating manok. So yung po iniiwasan natin ngayon. So ayan nga po, naghuhukay na sila ng mga poste. Magpo-poste po tayo dito ng 8 poste. And then ang baon po natin is 50. 50 po ang lalim or 1.5 pie. Kasi mahangin po dito eh. Para mas matibay po yung paano ating chicken coop. Ayan. Ito, makita nyo mga kabokals. Pakita ko sa inyo. Ayan. So kasama ko ngayon yung mag-ama, si Kuya Nato at si Emon. Ayan. So 1.5 pie mga kabokals ang ating butas para sa paso. Ito yung sinasabi ko mga kabokals. Makita nyo.
Dito tayo magpo-poste. Ayan, oh. Ayan po yung kabuuan na chicken coop na gagawin natin. Yan, ito yung gitna. Ang lapad po niyan is 8 feet. Ang haba po niyan is 24 feet. And then from here, meron po tayong distansya na mahigit 8 feet or 270. Ayan, poste, kulungan yan. Ito yung ating bakod. May distansya tayo na mahigit 8 feet dyan. Para po hindi siya nakadikit masyado at makapag-circulate ang hangin. And then, ang plano ko, ito magiging range area niya. Since hindi pa naman tayo makapagpapagawa ng bahay natin, gagawin na muna natin range area ng ating mga manok. Or pwede naman kasi ako dito magbahay. Kasi nga ang plano ko is may silong na nakakapasok yung motor natin. So pwede ako dito magbahay sa mismong entrada ng ating mini farm. Parang ako yung outpost, ako yung gwardiya. Ayan, so yun na lang plano ko. Kasi i-maximize ko yung ating space mga kabokals. Kasi ito pong lote na to is 400 square meter lang versus dun sa pinanggalingan natin na 600 square meter. So mas malaki siya compare dito. Kaya kailangan po natin i-compress yung ating mga alaga. Kasi maliit siya. Mas maliit po yung spasyo natin ngayon. Kaya lang, ito gagawin po nating mas systematiko, well organized. Para kahit maliit man siya, ay mas madali po ang galawan at mas maging maayos po ang kalagayan ng ating mga alaga. Ito na nga po yung unang step. Inilayo natin siya sa yero, sa bakod, and then medyo iginit na natin siya. Hindi kasi natin siya pwedeng ikit na kasi may iba pa tayong plano dyan sa ibang space Kaya ito lang ang po pwede natin i-allocate sa manok. Ito kasi, maglalagay po ako ng parang hallway dyan, daanan. So nasa gilid po lahat ng ating mga alaga. Sa dulo, gilid, and then ito, daanan niya. Baka dito na tayo magposo sa banda rito, sa bandang gitna na yan. Yan, yung pong mangyayari dyan. Para yung galawan, hindi pa ikot-ikot katulad dun sa area natin ngayon. Kasi pa ikot-ikot ako, kaya matagal po yung pagpapakain. Nakakapagod, matagal. Dito ang gagawin natin, isang ganyan diretsuhan, daanan yan. Pinaka daanan hallway. Sa gilid-gilid yung mga kulungan ng mga alaga natin para isang ganunan na lang. Hindi na paikot-ikot pagka nagpapakain. Mas madaling i-manage. Yan ang plano natin. So ito, hindi na katulad dun sa dati na pachamba-chamba. Ito nga, pinipisian na namin para, o tinatalian na namin para diretso talaga. Makuha talaga yung talagang sukat niya. Yan o. Inallocate ko yung area na yung para sa range area nila kasi flat ito patag na area ito so magandang ranging area ng ating mga manok. So yan nga, baka ito lang yung range area nila saka yung likod niyan, and then dito hanggang dito kasi yan so mga kabokals so hanggang dito yung kulungan nila. Ito yung end na poste mula doon, ito yung end, ganyan. Maaring isara ko na yan dito from here. Sasara ko na yan. Pak! May net na yan dito mga kabokals. May net na yan. So ang magiging range area nila is pa L. Itong space na 8 feet hanggang doon. Pa L yung range area na. So mas maliit compared po sa range area nila ngayon. Gaya ng sabi ko, kailangan natin silang i-compress kasi para magkasya po sila lahat. Pero mas maganda naman kasi ito flat flat area, hindi nagpuputik. So mas maganda ang galawan nila kahit ganitong tag-ulan. Once na huminto ang ulan, umaraw ng konti, makalalabas sila. Hindi katulad ngayon, kahit umaraw na ng ilang araw, ay napakaputik pa rin sa labas. Kaya hindi sila makaalpas labas. Kaya mamaya makita natin yung yung forma pagka naitayo na nila yung poste. And ito, bumili tayo ng mga bagong bayugin pamposte para matibay yung kanilang paa. Hindi na natin ginamit yung mga luma doon. Pero yung mga kahoy, ito yung mga binaklas na pamakuan ng bubong, ito pa rin yun. Bumili lang ako ng additional na 2x3 pang sidings nila. Diyan ipapatong yung pamakuan ng yero para bago.
Pero yung pinakataas na pamako ng yero ay yung pa rin yung dati. Yan. So mamaya sisilipin uli natin. Papakita ko sa inyo yung kalalabasan. Baka lumayo tayo sa sukat, no? Ano muna? Dito sa gitna. Sakto yan? Yung sinukat natin? Sige. Yan mga kabokals, dalawang poste na. Yan mga kabokals, naposte na itong isang side na to. Pati natin. So ito nga yung distance nitong ating poste hanggang sa ating bakod. Yun, 260 mga kabokals, or sobra sa 8 feet. 260. Ano ba tawag sa 260 mon? Meters? Inches? Ano ba tawag sa 260? Meters? Yan, 260 meters mga kabokals. Ganito rin dito. Yan. Ayos. Okay, so alright mga kabokals. So itong area na to, yung range area to, itong likod ng kanilang chicken coop. And ayan, yung part na yan. Yung medyo maliliit na portion, gitna. Pang gitna yun. Pwede rin yung medyo maliit. Sige, sige. Yan . And then from here mga kabokals, natin. 10 feet mga kabokals, 10 feet ang lapad ng ating chicken coop. Then yung haba nga is 24 feet. Okay, so alright. Ayos. Yan, so ito nga yung poste natin. Ito sinasabi ko mga kabokals na 8 feet ang distansya. Ito yung ating bakod. Ito yung ating poste ng likod ng ating chicken coop. Yan, so ano yan, 260 meters or sobra sa 8 feet. And then ito, yan, range area pa rin nila yan kasi nakabakod yan. Hanggang dito ang range area nila yan. Itatapat lang natin dito. Ito yung poste natin. Ito yung pangharap na poste natin. Ayan yung panlikod. Ito yung pangharap. Ayan. So from here, yan. Yan, magiging range area pa rin. Kaya sinabi ko pa-L yung kanilang range area. And then ayun, ayan yung ating gate. Gate natin yan. Pwede tayo dyan nalang magbahay pala. Nakataas. And then sa ilalim yung garahe na ating Raptor. Pwede na. Maximize the space. Didikit na lang tayo sa dito sa ating pinagawang bahay. Ayos. Pero nakataas tayo, naka-elevate. Para yun nga, yung space ma-maximize natin kasi yung ilalim ng ating bahay ay magiging garahe. Wow, garahe. Siyempre may Raptor tayo, kaya may garahe ng Raptor. And then sa taas, bahay natin. Maghahagdan na lang tayong ganyan. Diba? Hindi may pahingahan pa sa ilalim. Ayos. We have a plan. Yan. Yang yan, puputulan pa namin yung mga kabokals. Hindi pa ganyan kataas talaga yan. Pagka na-iporma na yung pamakuan, saka kami puputol bago ilagay yung yero. Maglalagay tayo ng mga overlap mga kabokals para sa anggi. Para yung anggi, kasi isa rin sa pagkakamali ko doon sa lumang area natin.
hindi natin nalagyan ng mga overlap yung ating mga chicken coop. Kaya pagka umuulan, pumapasok yung tubig sa loob. So ito, lalagyan natin ng mga overlap dito, overlap sa likod, may mga overlap tayo rito. Para hindi pasukin yung ating dry na dry talaga yung loob ng ating chicken coop. So well improved nga mga kabokals, well improved. Ayan. Abangan nyo, may gagawin ako dyan sa mababang party na yan. May gagawin tayo dyan mga kabokals. Papakita ko sa inyo, kahit maliit yung lote, ay marami tayong magagawa na pwedeng pagkakitaan. Sabi nga nila, wala sa laki yan, nasa performance yan. Ayan. Makikita nyo mga kabokals. Then, pagka naitayo to, isipin ko naman kung saan ilalagay yung kulungan ng baboy at saka yung kulungan ng kambing. Sa kambing hindi tayo siguro sila mi-maintain lang muna natin sila dagol. Hindi muna tayo magpaparami talaga kasi limitado yung ating space. Hindi ko lang mapawalan sila dagol kasi mahal ko yun eh. Napamahal na sa akin yung mga kambing na yun. Kaya hindi ko sila may alis. Kumbaga lang. Mi-maintain ako lang sila. Yun nga, paggawa na lang natin ng maliit na space na kulungan nila. Ayan o. $230. Kaya mga kabukas, $230 ang aming taas dito sa unahan. 30 ba yan? Tinik ako. Alambre pala. Okay. Yan. 9 feet mga kabukas dito sa likod. Yan. 9 feet yan. 9 feet tayo dito sa likod para yung ng yero pag pababa. Doon ang buhos ng tubig. Dito sa dulo. Gitna sapi. Gitna sapi, oh. Sa gitna na kayo magsapi para may tibay. Kasi pag sa dulo, mahina yun. Sige pa isa. Meron natin yan. Ha? Ano ba unahin mo? Meron natin yan. Ito? Yan. Ganun pa rin. Sa taas ng buko. Ha? Tara mo na yan.
ganun mo. Isa pa dito. Ito. Yan na mga kabokals, oh. Naipoporma na. Yan. So ito, maiporma lang yung pamakuan muna. Bukas yung bubong. Meron niya sa loob. Doble mo na yung pako nun. Ano pa ako? Ha? Wala na? Ito. Wala ka pa. Papel pa ako pa. Kuya, ba't 3 piraso pa? Na? Ay, nag-isa pa dyan, di ba? 2 piraso pa. Aman. Ang gitna-gitnaan. Dulo. Dito doble mo rin, ha. Yan. Pinapadoblehan natin yung mga pako, mga kabokals, para ano, sigurado tayong humawak. Kasi pagka ano yan, sigurado malakas ang hangin dito, open field tayo rito. Hindi tayo pwede magpakapante, kailangan sigurado. Ito nga ng mga to, bibracean pa yan pagka once na ikabit na yung mga yero. May mga brace po yung bakod natin na yan. Yan. Tinatalian pa ng alambre para hawakan niya yung ano, yung joint. Ano pa kulang natin, Mon? Sabi mo? Ano, kahoy ang kulang? Saan? Dito. Hindi, kawayan na lang yan, di ba? Kaya, malaki yata yun eh. Ay, meron pa tayo doon. Meron ba? Doon sa med, ano, yung ano lang, ganito lang lalaki oh. Hindi masyado mabigat. Saan? Hindi puno. Nandito sa atin? Oo. Ay, ano? Kahit 2 piraso lang. Oo. Pang gitnaan. Pag puno masyadong bibigat, baka biglang munti bumaklit ang pako. Oo. Pwede ba ihabol yun? Pwede yun. Oo, sige. Hindi pa naman tayo bububong. Oo. Hindi makakapag-umpisa ng bubong. Saglit na naman, 2 piraso lang. Bukas mo na ikabit yun. Meron ito pa ipanduksong. 2x3 kuya. Pantugtong. Kaya pwede ito matibay ito. Ito? Pwede pa to? Ay, oo, matibay ito. Oh. Bali ng buto nito. Hindi ba po? Matigas yan. So kaya alalayan mo si Emon. Yan pwedeng ano. Kaya mo na alambre. Ano yung nakit?
Nasaan nakalagay yun? Ano sabi mo? Doon. Okay, doon. Doon natin. Saan naman natin? Kinuha? Hindi natin nakuha lahat yun eh. Sa yero? Yung kuha natin. Oh, Kuha natin yung ganyan oh. Dito ka na, Joseph. Bayugin. yung bayugin. Oo. Hindi puno yun pero bandang gitna. Maliit lang yung siya, braso lang. Sige. Ito kasi malaki to. Bubukol dyan. Tsaka bigat niyan. Saan ito pa? Taas mo. Wala na. Yung alam, di ba? Kaya mga kabokalas, ano kasi yan? Dugtungan yan. So sa gitna kami nagdugtong, imbis na sa gilid para mas matibay, sa gitna yung dugtong. 12 kasi nga 24 yung ano natin, yung haba nung coop natin, kaya lang maglalagay ng buladas dun sa magkabilang gilid, kaya kailangan magpasobra, kaya kinapos sa gitna, kaya ayan yung dugtungan nya. Yan, ito ganun din. May dugtungan din dito. Ayan. Yan. Patro yan. Kotse ito diba? Layo. 4 lang yun. Kasi metro. Ilan pa yung tres na yan? Isa na lang yung tres na yan? Nasa loob eh. So yung dito sa dalawa, yung kawayan na ilalagay natin? Sige. Tama ka. Ayan mga kabokalas. Kaporma na. So yung pamakuan na lang, abot kaya itong kahoy. Bale madali lang naman pahabol bukas kung kakapusin. Importante maipo. Hindi, ito pa pala, may mga nakabit pa. Pamakuan para bukas yero na lang. Sasalpak na lang yung yero. Yan. Mon, yung pasobra mo dito, Mon. Yung pasobra mo sa likod. Okay na yan? Okay yan. Pareho. Sige. Tingnan mo mabuti ha. 4 yan. Yan mga kabokals. Nabubuo na yung ating chicken coop. Laki, di ba? Sinunod ko lang naman sukat na ito doon sa ano eh. Doon sa dati na eh. Actually mas mahaba nga yun eh, 26 feet yun eh. Ito ginawa ko na lang 24 eh. Mas umiksi. Pero yung lapad pares na 10 feet. Yung lapad. Yan. Dito hindi na natin kailangan mag-net dito mga kabokals kasi yero nga yan eh. So ang magiging net na lang natin ito. Yan. Poste. Kasi ito poste. Dito lang tayo magne-net. And then ito wala na kasi ano yan, sarado nga ng yero yan eh. Dito na yung susunod na net natin. Dito sa end nung kulungan ito. Yan, net. Yan. Makita nyo. Yan, net papunta doon. Pak.
Then yan na yung pinaka-alpasa nila, yung pa-L. So may space pa tayo para sa iba. Isipin ko naman kung saan ko ipoposisyon yung kulungan ng baboy, kulungan ng kambing. Yeah, maaari magbawas pa ako mga kabukas ng ng manok. Concentrate talaga tayo sa deca brown, wala tayong choice, Ko-compress ko talaga ng gusto. May mga Muscovy duck pa pala. Ilang praso ba to? Yan, tingnan natin kung paano ang gagawin natin. Pero ito muna ang ito muna ang ating unahin, yung mga deca brown. Ito kasi ang bread and butter. Isa sa bread and butter, second yung baboy. Just to, no? Yan, ganyan, paano? Yan. Pag ganyan, pag ganyan. Wag yung pag ganon, mahina 'yon. Hindi ganito layo. Ha? Ano layo? Ayan, pwede yan. Tapos mag-isa ka pa ron. Oo. Tama na. 1, 2, 3. 5 ba? 5 hilera? Dalawa pa dun eh. Parang dito isa pa. Hindi pa ako. Sabi yung bumulis ako. Sa unahan, kahit wala ka na sa unahan siguro. Dito? Hindi, overlap mo na lang yung yero. Kahit wala ka na sa unahan. Sobrang nangyayari. Wala nang pamakuan sa unahan, okay na. Hindi dito lang kasi sombrero. Oo. Ganito lang. Dito kahit overlap na rin eh. Tatlo lang. Yan. Sakto yung 4. 4, diba? Oo. Sakto yung 4. Laki. Lakas kumain, no? Kayang-kaya umahon niyan kahit sa no? Bundok. Taba, no? Edi pagka dito na kayo titira. May iwan tauhan ko isa. Pero araw-araw din ako nandito. Ba't pala madayo si Brad? Uminom ko ba? May ka-jamming ka na kagad. Bagay pala dayo ito. Taga saan kayo? Taga rito rin. Meron kaming tinitiran daw sa kabilang sagingan na yun. May bahay kayo dyan? Meron tubo lang. Hindi, dyan din yung bahay ko sa baryo. Meron tubo yan. Ano tanim nyo dyan? Ito, sitaw. Palay. Mataas o sitaw ngayon, Bumaba na, 80. Ay, bumaba na? Nag 140 na karan, Oo nga. Ganun pala kabilis bumaba, 120 lang namin, 120. Inabot nyo 120. Napakabilis pala magbagong presyo, Oo. Kaya lang namahal nun bumagyo. Basta bumagyo, ganun. Namahal talaga. Namahal. Tapos pagka lumipas na, ayun na, balik na naman. Balik ulit. So normal pala yung mababa. Opo, yung nag-30 Naku po. Halos balik puhunan na lang yun May iba ko hindi ba mumulis yung manok doon? Hindi, may po yun, may yero pa yan sa kanet. Alagay yero sa gilid. May yero yan, 3 patong na yero pa yan. Tapos may net pa yan sa loob. Naka-net pa. Kaya malulong nga manok doon Lulusot yan. Wala tong lock, lagyan ko rito Lagyan ko sa ibabaw. Sige. Lalagyan daw sa ibabaw ng lock? Pinaka-lock niya? Kakapusing kahoy natin, Sige. Sige po. Ang dami pala. Madaling ko muna din Diretso benta na yan. yung puguang dadal sa clover. Sa cloverleaf. Layo pala nararating Ayan mga kabukas, sitaw. Sariwa-sariwa. Taba ng baka ni kuya. Baka. Kalabaw. Napakataba Tapos yung kahoy natin.
O, sige. Pag walang lock dito. Ay, oo. Sa unahan, ganun din, maglalak din kayo. Ah, yan ang lock. Kaya iniipit nyo yung poste. Ah, yan pala tinatawag na lock. Ay, yung tapakan na yan, pwede pa gamitin yan, di ba? Oo. Oo. Kapusin man siguro, ano lang, isa, dalawa, no? Paikot na buladas ang gagawin natin dyan. Lahat yan may buladas, paikot. Parang payong na. Paikot na buladas, dito. Doon, tapos doon sa kabila. Yan, lalagyan namin ng buladas sa mga kabukals. 10 yan. 10 2x2. 2x2x10. 10, ibibili na tayo bukas. Oh, yun sakto. Ang lagay natin sa buladas niya yung luma. Yung tibay-tibay lagi. Balitan natin. Oh, bili tayo 10 bukas. No? Oo. Alternate natin. Sige. Baka kasi lumusot pag nagpako na nangyayari. Oo. Dadali na rin natin yung yero para sa buladas bukas. Yung mga maninipis doon na binaklas niyo, ano? Sige. Pwede namang gupitin yung iba doon eh. Yung mahaba. Dali natin yung gunting. Ayan mga kabukal. So ito na yung nabuo nila Emon ngayon, no? Ito pamoste pa to. Sa gitna yan. Gitna. Sa gitna. Nang Diyan. dito. Dito. Para matibay talaga. Kabilaan. Oo. May isa pa ron. Kasi may isa pang pamoste ron. Meron pa yan. Dito isa, sabay dun isa. Dulo. Sa bagay, yun yung... Gitna hindi natin lalagyan. Wag na, oh. Space kasi yun eh. Ito, yung mga nakakabit dito. Ipampupasto nyo ron. Sige. So, yun ang mga kabukals. Tignan natin. Ikutin muna natin yung kanila nagawa. Yeah. Yan ang mga kabukals. Can you see the look? Mga kabukals, can you see the look? Ayan na, oh. Ito, kinuha lang kasi kami ng balagbag. Yan. Saka nasiraan kasi kami kanina nga. Tumirik si Raptor, nabulunan mga kabukals. Nabulunan lang naman, hindi naman sira talaga na ano. Kasi sobrang birit ko pag ahon. Nabulunan. Nagkaroon ng problema sa karburador niya. Pero yun, okay naman na siya ngayon. Okay naman na. Kaya medyo tinanghali kami ng dating. 10:00 pasado na kami nakarating dito. And yun nga, kapos pa kami ng balagbag dalawa. Kaya, pero ayun na, nakaporma na mga kabukals. Nakaporma na. So bukas, ha? Kaya nga, para mas mahaba nga. Sinunod ko lang na may sukat dun. 26 feet nga yun. May kidyan-dyan. Kasi ang tansya ko kadyan-dyan, hanggang dito yung kadyan-dyan. Okay, oo. Oo nga eh. Hanggang dito lang. Mas sumaba, ano? Hindi, makita tayo sa yero yan. Pag yung yero sumobra, pag kinapos, pag sumobra yung yero, ibig sabihin maliit to. Pag kinapos yung yero, malaki to. Oo. Ano lang yun eh. Kung ipatong ng 3. Ayan. Maganda rito yan, ano mo? Ha? Maganda dito kaysa dun. Kasi umulan man dito ng malakas, hindi ko putek kasi tubig, labas agad. Kaya nga. Ito, isang linya lang ang tubig eh. Baba lahat eh. Oo. Doon lahat yan. Doon talagang kalat ang tubig dun eh. Hindi, doon, tsaka yung may istakan. Oo. Yung para siyang may balon-balon. Kaya nga eh. Kahit di makanalan yung gilid, release yung tubig niya. Oo, ito. Kakaulan na kagabi. Halos walang putik. May manok dito, ubos tong mga damo to. Oo. Ayan mga kabukals, so malapit na matapos yung ating coop number 1. Meron tayong skeleton. Bukas, kukumpletuhan na nila yung mga pamakuan and hopefully makapagbubong na rin po tayo. Ayan, medyo nagkaroon na po tayong aberya ngayon at si Raptor natin ay tumirik kanina pero at least ay nakarating tayo and ayan, naayos na natin siya. So ayan, maraming salamat mga kabukals sa inyong palaging pagsama sa lahat ng mga solid kabukals and mga solid viewers ko. Maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boy at Sir, maraming salamat po. Ingat kayo dyan. Hanggang dito na lang mga kabukals. Bukas uli.
Amazing na buhay!